So yung last video natin, pinag-usapan at in-unbox natin yung pinakabagong Poco F6 Pro. Pero para sa video na to, tututok tayo more on gaming. Susubukan natin kung ano yung mga kaya niyang laro and kung umiinit ba yung phone na to. Magta-try din tayo ng ilang emulators para talaga namang masubukan natin yung capabilities ng phone na to. Konting recap lang muna tayo para sa specs ng Poco F6 Pro. Meron siyang chipset na Snapdragon 8 Gen 2. Meron siyang 12GB or 16GB na RAM variant. Available din siya in 256GB, 512GB, and 1TB storage. Meron siyang 5000 mAh na battery capacity na capable ng 120 watts charging. Meron siyang 6.67 inches 120Hz na AMOLED display na capable din ng 480Hz na touch sampling rate and 2160Hz na instant touch sampling rate. Now, pagdating sa performance and benchmark, nakakuha siya sa Antutu ng 1.5 million points. Sa Geekbench naman, meron siyang 1,423 na single-core score and 5,130 multi-core score. And pagdating naman sa 1 hour na throttling test, may mga dips siya pero hindi naman siya nagkukulay pula. Now na na-recap na natin yung basic specs niya and yung mga benchmark niya, diretso na tayo ngayon dito sa gaming. Unang laro is Mobile Legends. Meron siyang ultra high frame rate and ultra graphics. So hindi na tayo masyadong magtatagal dito kasi sobrang basic lang to para sa Poco F6 Pro. Talagang nare-reach niya yung 120 FPS dito sa game na to. Super smooth at walang kahit anong lag kayo na may experience dito kahit pa may mga clash. Next game naman natin is Call of Duty Mobile. Available lahat ng graphic quality settings and lahat ng frame rate settings. Meaning pwede nyo yan bagu-baguhin, pwede kayo maglaro ng 60 FPS and pwede rin kayo maglaro up to 120 FPS. As a casual gamer, okay na okay din para sa akin yung gyroscope niya. Sumusunod naman siya and para sa akin wala siyang delay. Kaya sigurado akong masasatisfy dito ang mga FPS gamers sa inyo. Next game naman natin is Diablo Immortal. So hanggang high lang yung ating resolution and hanggang 60 lang yung ating frame rate. Pero the rest, pwede ninyo itodo. Yan, makikita nyo naman dito, stable yung ating FPS, umaabot ng 58 to 60 which is very good. Even sa mga dungeon na may 4-party players, ayan, makikita nyo yung FPS natin, very good pa rin. So hindi ako masyadong naglalaro nitong Diablo Immortals, pero nung nilaro ko siya dito sa Poco F6 Pro, talagang na-catch yung attention ko kasi ang ganda ng graphics. Tapos ang ganda pa ng screen nitong Poco F6 Pro, kaya naman talagang tuloy-tuloy from tutorial up to level 20 is talagang straight nilalaro ko siya. Next game naman natin is League of Legends Wild Rift. So available din lahat ng settings up to 120 FPS pero malilimit yung ating other settings. Like for example, yung graphic quality and yung resolution is hanggang high and medium lang, hindi natin magawang itodo. So nasa inyo na yon kung ano ba yung gusto nyo. Mas magandang graphics pero 60 FPS which is okay naman, or smooth na 120 FPS pero medyo mas mababang graphics. O dito sa gameplay ko, mas priority ko yung frame rate kasi syempre mas gusto ko maging smooth kasi MOBA game to. So mahalaga na maging responsive ka sa gantong type of game. Pero any naman, kahit i-60 FPS mo pa yan, okay pa din naman. Ito bonus lang, redeem game, which is hindi naman ako ganun kagaling. Pero ito, try lang natin. Ito guys, bagong-bagong game with question mark. So, Honor of Kings. So, katulad siya ng Wild Rift, available din lahat ng settings, pwede nyong laruin. Pero pag tinodo nyo yung FPS is may mga other settings na maapektuhan na hindi nyo pwedeng itodo. Yan guys, sample gameplay. Although, natapos ko na yung tutorial pero pakiramdam ko parang bot pa rin naman yung kalaban natin dito. Pero it doesn't really matter kasi mapabot man yan or kahit totoong tao man yung kalaban mo. Mamaniin lang din ng Poco F6 Pro yung game na to. Now, isa sa pinakamabigat na game which is Genshin Impact. So, yung recommended settings niya is medium lang pero syempre itotodo natin yan ng highest at 60 FPS. And ayan, kinakaya naman niya. And grabe guys, ang masasabi ko lang, sobrang ganda talaga ng screen. Kaya naman ang sarap maglaro dito sa phone na to. And nagtry din ako mag-domain tapos nagbuhos ako ng skills para madaming effects na mangyari dito sa screen.
So makikita nyo, based dito sa FPS meter, nagdi-dip siya to 57. Ang pinakamababa atang nakita ko dito is 55. Pero pag kayo guys yung naglalaro tas wala kayong nakikitang FPS meter, honestly, hindi mo yan mararamdaman na nag-FPS drop. Kasi ang totoong FPS drop is from 60, biglaan na lang nag-30, biglang nag-20. Yun yung mararamdaman ninyo. Even sa part na dense or mabigat na part ng game, solid pa rin yung ating performance. Magkaroon man ng konting dips, katulad ng sinabi ko kanina, halos hindi mo na yan mararamdaman. Now, punta tayo sa emulation na medyo bibilisan natin kasi medyo stricto sa part na to. Using PSP emulator, kahit taasan natin yung rendering and display resolution is, ayan, makikita nyo, sobrang smooth talaga. Pagpasensyahan nyo na lang yung camera kasi talagang naging mauga sa gigil ko dito sa Tekken 6. At even sa medyo mabigat na PSP game is very capable pa rin, smooth pa rin at walang kahit anong lag. Pagdating naman sa PS2 emulation is naglagay tayo ng upscale multiplier ng 4 times and full screen. At ayan, Pacquiao versus Marquez 5, nauna na. Kaya naman kung medyo nostalgic ka at gusto mong laruin yung mga laro na nilalaro mo dati, glad to say na kayang-kaya yan ni Poco F6 Pro. Pero pagdating sa mas mabigat na emulator kagaya nito is nakadepende na yan sa optimization ng app at sa game mismo na nilalaro mo kung tatakbo ba yan ng maayos. Although sabihin ko na agad sa inyo, pag gantong emulator yung plano nyong patakbuhin is gumamit kayo ng cooler kasi siguradong iinit talaga yung phone mo after ilang hours na naglalaro ka. Pero happy to say naman na halos lahat ng nasubukan kong game sa mga emulators na pinakita ko is lahat gumagana. So yun lang muna guys, sana nagustuhan nyo yung video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.